Ano ang sabi? Today, let's talk about one of the best adventure scooters that your money can buy. Halos lahat ng hinahanap mo nandito na. Complete package. Pero ang tanong, is it worth its price? Tara pag-usapan natin kasama ang Honda ADV 350. Let's go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ng adventure scooter na to kasi sa usapang adventure scooter, syempre the brand Honda is the first thing that comes to mind. Nung inumpisa nila yung segment na to, talagang sobrang pumatok sa motorcycle community. Nung dumating siya sa market, itong ADV, madami siya nakuwang sales from customers that are looking to buy a maxi scooter from other brands, pero napunta sa kanila. Dahil iba naman talaga ang tindig at datingan ng adventure scooters. Kita naman na iba ang configuration nila, yung tindig nila, yung the way it is set up, mas fit siya for long adventure rides and slight off-roading. Lalo na nung nilabas nila yung nag-level up na ADV 160 na may 4 valves. Parang ang dating nga pinatikim muna tayo ni Honda ng kanilang bagong adventure scooter at nung nakita nila na nag-click na to sa market after a couple of years, ayun, ni-level up na nila at nakita nila na may following na yung segment na to o yung category na to. But we are not here to talk about the ADV 160. This video is all about the ADV 350. Talaga naman kung may motor na bagay sa term na maangas, ito na yon. Every angle, section, and its total appearance, talagang you are looking at a very premium mid-size adventure scooter. Habang pinagmamasdan mo siya, alam mo na ibang level ang capability nito. Sa front fascia, aggressive talaga ang look at yung sinasabi nila na angular design andito. Itong patusok niya na design with the red and black color combination, andun yung look na para bang siga siya. Parang sinasabi niya na, I am here and the road is mine. And of course, familiar na tayo sa split design ng headlights. LED po yung mga yan. I like the design accent na ginawa nila dito sa headlights sa may bandang gilid. Ang ganda din ng windscreen. Yan po ay 4-way adjustable. Talagang harap pa lang, andun na yung adventure touring look ng motor na to. Pagbaba, andun yung upside down front forks. Itong brakes niya, harap likod, naka-ABS yan. And I also like the simple design ng wheels niya. Adventure look din siya. Signal lights niya, naka-position dito sa gilid, sa may bandang taas. Siyempre, hindi siya integrated sa fairing. Sa side view niya, makikita mo na dito yung difference niya mula sa kanyang little brother. It looks more muscular, mas malaki siya at obvious naman talaga yan. Kasi curb weight niya is 188 kilograms. Kita din yung exhaust pipe niya, ang ganda. Andun pa din yung adventure touring look niya. I see that this motorcycle sits low pero mas malaki pa rin ang gulong niya at 15 sa harap and 14 sa likod. Ang haba niya at 1,518mm. Ground clearance is 155mm. Naka-camelback design ng upuan kaya mataas ang magiging pwesto ng OBR mo dito pero okay lang, for sure komportable siya dito at maganda rin naman kasi ang design ng grab handle niya. Dito sa likod, it has that familiar ADV look sa shape ng taillights niya, yung design ng grab handle, yung position ng signal lights, yung rear shocks niya na may sub-tank. Kita naman na naka-disc brakes yan sa likod, may ABS and traction control system. Expected na natin yan sa mga motor na ganitong level ang pricing. Sa ganitong mga motor, mas bagay talaga yung may top box. Siyempre, di mo yan pwedeng lagyan basta-basta na kung anong top box lang. Dapat yung babagay sa overall sa design aspect, it has that commanding look na alam mo na ready to for any adventure na gagawin mo. Now, speaking of commanding look, masasabi mo lang to pag ang power at features na meron ng motor na to, hindi papaiwan kung ano ang character niya bilang isang adventure scooter o isang adventure touring na motor. The engine, it's 330cc, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled na may ESP Plus technology. Well, yung technology na to from Honda makes the engine perform a lot better without sacrificing fuel economy. Less ang vibration,
Kasi with the way the components are made and designed, lower ang emissions, at syempre this is a Honda kaya reliable at very durable. Sa size ng displacement niya, kahit medyo malaki, according to Honda, kaya nito up to 30 kilometers per liter. Not bad at all. Fuel capacity niya is 11.7 liters. Sa horsepower output naman, almost 29 horsepower at 7,500 RPM. Ayun nga, dapat mo i-consider pa rin yung displacement niya is not expressway legal dito sa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko kasi sa mga mas bigger markets sa Asia or even Europe or other parts of the globe, express legal na to yung ganitong displacement. Kaya tingin ko, dinicide pa rin ni Honda na dalhin to dito pero hindi na nila kinonsider na baguhin yung displacement niya up to like para maging compliant na maging expressway legal at around 400cc. Well, siguro, di ko alam ang clear explanation dyan, pero siguro yung market segment natin is not that big. Ganun kalaki para ma-influensyahan sila para baguhin yan. Kasi pag ginawa po nila yan, sobrang magiging cost. Pero di natin alam, in the future, they might do it, upgrade this to 400cc. At pag umupo ka naman na dito, mararamdaman mo yung pagiging premium niya. Kita agad yung 5-inch TFT display, multicolor, madaming settings na nandyan. At dito rin sineset up yung road sync na feature. Ito yung app ni Honda. At yan, kita naman nakaset up siya ng naked handlebar. At kahit simpleng handlebar lang yan, kita naman talagang very sophisticated ang look niya sa controls. Mapakaliwa, kanan, in a way na para bang komplikado ang dating. Pero syempre sa una lang yan. Smart key system to. Sa underseat storage naman, malaki syempre. 48 liters ang capacity. Kasyang-kasya ang dalawang helmet. Ang dami mong mailalagay dito. Talaga namang ready for a long adventure ride. Ngayon ang tanong, how much is the Honda ADV 350? At ito po ang kanyang price. Pasyal na po kayo dito sa Honda Motors, dito sa Manggahan, Pasig. Madali lang po makita ang branch nila. Pag galing kayong Rosario, Pasig, kaya pasyal na po kayo dito. Kaya if you're within the area, naghahanap kayo ng Honda motorcycle, this is the place to be. Sa pagtatapos, at 306k pesos, that is a lot of money. Pero for sure, yung market naman na target nito, hindi naman yung market na may problema sa aspeto na yan. As in, they are ready to buy. At kung di naman big deal sa iyo na hindi to expressway legal, at happy ka lang sa service road, nagra-ride, kasama ang tropa mo, sa biyahe mo, well, this is the adventure scooter for you. Ito po ang Honda ADV 350. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.